Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Isang malamig na umaga po sa inyong lahat at ang aking pagbati, datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan. Ang ating pag-aaral po ngayong umaga ay continuation ng ating series sa The 10 Plagues of Egypt. At nasa ikalima na po tayo ngayon, the 5th plague, when God touches what we trust. Yan po ang ating pamagat ng pag-aaral. At hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Exodus 9, 1-7. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. Exodus 9, 1-7. When the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, This is what the Lord, the God of Hebrews, says. Let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go and continue to hold them back, the hand of the Lord will bring a terrible plague on your livestock in the field, on your horses, donkeys, camels, and your cattle, sheep, and goats. But the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and that of Egypt, so that no animal belonging to the Israelites will die." The Lord set a time and said, "Tomorrow the Lord will do this in the land." And the next day the Lord did it. All the livestock of the Egyptians died, but not one animal belonging to the Israelites died. Pharaoh investigated and found that not even one of the animals of the Israelites had died. Yet his heart was unyielding and he would not let the people go. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Ang theme ng pag-aaral, mga kapatid, tungkol sa 10 salot ay nagpapakita sa atin ng confrontation ng Diyos sa mga idols ng Egypt. At ipinakikita rin po ng mga kasaysayang ating pinag-aaralan na ang tao kapag nagre-rely sa kanyang sariling kapangyarihan, ibinabagsak ng Diyos. At ang mga Diyos-Diyosa na ating pinangahawakan, mga Diyos-Diyosa na nagiging pangunahin sa ating mga buhay ay saglit lang na igupo at iguho ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa ating mga nakalipas na pag-aaral, some plagues were loud. Thunder, hail, darkness. But the 5th plague came quietly. Ito pong salot na ikalima, tahimik. Walang apoy galing sa langit, walang baha, walang swarms of insect, walang maraming katakot-takot na palaka. Ito po ay isang simpleng tahimik na pagpasok. Bigla na lang nagkamatay ang mga hayop na alaga ng mga Ehipto. Silence. And in that silence, Egypt was shaken. Minsan ang pagdating ng Panginoon ay hindi maingay. Minsan ay tahimik, hindi inaasahan, subalit devastating. Ganyan po ang hatol ng Diyos. Ang buong Israel ay nagmasid sa nangyayari sa Ehipto, habang ang Ehipto'y nanginginig sa pagkatakot, ang buong Israel ay payapa na nagmamasid. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga salot na ito at nagpapakita ng kanyang kapangyarihan na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagsasalita at ang sinasabi ng Panginoon, "I will touch whatever I want." And He will touch whatever we trust more than Him. At ipinapakita ng Diyos sa salot na ito na He alone is the sovereign King. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na pinangahawakan natin. Pinagsasaligan natin ang ating mga pagtitiwala ng ating pananampalataya
Today we will look at the fifth plague, at ang fifth plague ay kamatayan ng lahat ng livestock ng Egypt. At makikita rin natin dito, yun namang proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan, ang Israel. Let us now go and delve in sa ating pag-aaral. Let us go to Exodus 1 and 2 at makikita natin doon ang utos ng Diyos. What is the command of God? Kung babasahin natin muli ang mga talata, then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of Hebrews, says. Let my people go so that they may worship me." That is God's command. Let my people go so that they may worship me. Mga kapatid, this command has echoed from the book of Exodus up to the book of Revelation in the New Testament. This is the desire of God. This is God's intention na ihiwalay ang kanyang pinili, ihiwalay ang kanyang iglesia, ihiwalay ang kanyang bride upang ang kanyang pinili ay sumamba sa kanya. This is the ongoing theme of the scripture. Na yung pinili ng Diyos ay tatawagin niya, ihihiwalay niya, at ito sa kanya ay sasamba. Kaya yung naniniwala doon sa doktrinang walang eleksyon, mga kapatid, kahit saan nyo po bahagi ng Bible basahin, makikita nyo na ang Diyos may pinili. At pagdating sa pagliligtas, meron siyang inihiwalay. At ang iglesia, chosen people. Lagi naman natin sinasabi yan eh. Pati nga yung mga Armenian na ayaw tanggapin yung doctrine of grace and election. May mga talata silang binabasa at nababasa naman sa Bible. We are a chosen generation. Referring to the church. We are a chosen people. Piniling bayan ng Diyos. Take note, hindi lahat ng tao kabilang sa bride ni Christ. Amen? Hindi lahat ng tao kabilang sa kanyang ships. Merong tinatawag na mga kambing at paghihiwalayin sa mga tupa. Ang mga tupa, yun ang pinili ng Panginoon. Ang bride, pinipili ng groom. At kung ang church ay bride, Christ is the groom, siya ang pumili. Now, mula Exodus hanggang Revelations, ang panawagan dyan is to set my people go. And the intention for setting the people go is for worship. Mula sa ating pagkalipin sa kasalanan, pinalaya tayo at ang layunin ng ating paglaya, hindi tayo pasaganain lang na siyang tinuturo ng maraming relihiyon kung hindi upang sumamba sa Diyos. That is the main intention. And that command echoed from Exodus to Revelations. It is the heartbeat of redemption. God redeems to brings us into worship. Can we say amen? God saves not for our comfort, but for His glory. Another amen. And God liberates us from idols so we can serve the living God. Triple amen. Amen? Pharaoh is once again confronted with the word of the Lord. But then, mababasa natin, once again, Pharaoh refuses to obey. Wala talagang kakayahan yung puso ng taong sumunod sa Diyos, malibang ang Diyos ang siyang bumago ng pusong yon. And here, paulit-ulit, salot after salot, signs after signs, ipinakikita kay Paraon ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos, pero ang taong matigas ang puso, hindi niya kayang baguhin iyon para sumunod sa Diyos. Malibang ang Diyos ang gumawa noon. Amen? So in Pharaoh, we see the hardness of the unregenerate heart.
The unregenerate heart na binabanggit sa Romans chapter 3:10 to 11 will not find God, will not seek God, will not understand God. At si Pharaoh, kunwaring nagsisisi, kunwaring pinagbibigyan si Moses, pero hindi totaling pagsunod sa gusto ng Diyos. Take note, no amount of miracles can convert a heart of stone. Amen? Kaya mga kapatid, kahit na anong gawing himala, kahit pa sabihing mayroong himala, may pagpapagaling, may pagbuhay pa ng patay, no amount of those kinds of miracles can change a stony heart of a person. Only God Himself can give a heart of flesh. You cannot change your heart. Our heart are evil and only seek evil. Kaya nga nakikita natin yung total depravity of man on our own. There is no goodness in us. No one is righteous, none, not even one. And unless God, in Ezekiel chapter 36 verse 26, replace our heart of stone with a heart of flesh, only then we can see God. Only then we will have faith in Christ. So salvation is all work of God. God is the one operating in us, changing our stony heart. Kaya huwag mong ipagmalaki na ikaw ang nagpasya, na ikaw ang nagdesisyong makilala si Kristo. Ni-regenerate ka muna ng Diyos. Yon ang operating structure. That is how the order must go. God change our heart, regenerate us, and then we become converted. We have faith. We believe in Christ because it is God Himself who changed our heart. Amen? Naku, ano kaya nangyari? May nagkakagulo po sa taas. Excuse nga po muna mga kapatid, paumanhin lang po. Paumanhin po mga kapatid, yung pong ating robot na vacuum na pindot ni King, yung aking aso. Hindi ko na po siya kinukulong para wag po siya mag-ingay habang tayo nag-aaral. Inalpasan ko siya. Ewan ko, pinindot niya siguro yung robot. Umandar yung robot ngayon, nagwa-vacuum sa taas. So, again, no amount of miracles can convert a heart of stone unless God Himself gives a heart of flesh. Sana po malinaw yan. God's command is clear, but Pharaoh's condition is dark. And in that darkness of heart, he don't have a capacity to change it. Amen po ba mga kapatid? So, let us go to the following verses, the succeeding verses. Exodus 9, 3 and 4. Now, dahil sa katigasan ng pusong yan, na wala namang magawa ang Faraon, kundi talagang sa kanyang sarili ay hindi hanapin ng Diyos at maging obedient sa Diyos because of the condition, pinabayaan siya ng Diyos sa ganitong kalagayan. At ano ang consequences ng rebellion na ito? Exodus 9, 3 and 4. The hand of the Lord will bring a terrible plague on your livestock in the field, on your horses, donkeys, and camels, on your cattle, sheep, and goats. Yan ang consequences. This time, the judgment is specific, targeted at the livestock of Egypt. Yung nauna, nasalot, tubig ay naging dugo. No? Atake po yun sa source ng kanilang pinagkukuhanan ng tubig. Ikalawang salot, mga palaka.
At ito po mga kapatid, ay pagpapakita ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Para makita ng Paraon na sa iyong sarili wala kang magagawa. Pero hindi lang yun. Ang layunin ng mga salot na ito ay upang maluwalhati ang Diyos at makilala ng mundo, maging ng panahon natin, na ganun makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Itong ika-4 na o ika-5 salot ay palatandaan at specific ang target. Ang target nito mga kapatid ay ang livestock ng Egypt. Ano ba yung livestock? Individual po, specific po yung binanggit dito eh. Una, horses. Yung horses o yung mga kabayo, ginagamit yan sa military, pagpapakita ng military strength ng Ehipto. Kaya pagdating sa gera, malaki ang role ng kabayo eh. Po. Yung mga kabayo ng Ehipsyo shows their military prowess. Yung donkey and camel, transportation yan. Pang-transport yan. Yan po yung ginagamit sa kanilang mga pagbibiyahe, paglalakbay, pakikipag-trade. Yan po ang sasakyan. Donkeys and camel. Wala namang bus at wala namang kotse noon. Ang karwahe, ewan ko kung meron na, pero donkeys and camels are used for transportation. Yung mga oxen, ang oxen sa King James Version, ginamit yung oxen eh. Or cattle, yan po yung ginagamit naman for agriculture. Sa NIV, ang ginamit ay cattle. Sa King James, oxen. They are agricultural animal. Ginagamit po sila sa pagsasaka, pagbubungkal ng lupa, pag-aararo. At yung sheep and goats, ito naman ay pagkain at ginagamit ang kanilang balahibo para sa kasuotan. So, kung iyan po ang mga inatake ng ika-5 salot, ano pong gustong ipakita rito? In other words, God struck the very economy, the wealth, and the security of Egypt. Mga minamahal na mga kapatid, Egypt's livestock were not just animals. Yung mga hayop na binanggit dito, hindi lang mga hayop sa Ehipto. Ito po ay merong ginagampan ng malaking role sa buhay ng mga Egyptians at sa kanilang livelihood. This is the source of their very economy, the wealth, security ng Egypt. Kaya mga kapatid, ang bansa hindi kailanman pwedeng magyabang sa Diyos. Or ang individual hindi pwedeng magyabang sa Diyos kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka kaasenso. Sa isang pitik lang ng kamay ng Diyos, pwede niyang tanggalin ang lahat ng ito. Katulad sa ating pag-aaral ngayon, Egypt's livestock were not just animals. They were one symbols of their power. Horses are symbols of power. And they were foundations of agriculture. Yung mga oxen, they were the object of their worship too. Ito ang kanilang inihahandog din sa kanilang Diyos-Diyosan. At ang mga ito ay kanila ring sinasamba. Yung kanilang mga baka, may Diyos sila ng baka. At ito, mga kapatid, ay atake ng Diyos sa kanilang sinasambang Diyos. Mamaya, susunod na slide, I will show you kung anong representation ng Diyos-Diyosan meron ang mga hayop na ito. And the animals are also sources of national pride. This is what they are so proud of, yung kanilang mga livestock. So gusto ko rin pong ipakita na Egypt worship gods like Apis, the sacred bull, si Hathor, a cow goddess, at si Nevis, a bull deity. They are part of the livestock that was attacked by God. So sa pag-atake ng Diyos sa ika-5 salot na kanyang ibinigay,
atake ng Diyos ito sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. God aimed at their idols. Amen? So God often exposes what we trust by allowing it to fail. For so many years, Pharaoh trusted his livestock, trusted his economy, trusted his power, his military prowess. But God allowed those whom the Pharaoh trusted the most to fail. Kaya nga, ano pinapaalala na nitong mga bagay na ito sa atin? Anong pwedeng ipaalala nito sa inyo at sa akin? If we trust money, He shakes our finances. Nangyayari ito. Na minsan yabang-yabang natin, parang walang katapusan ng daloy ng pera sa atin. Walang katapusan ng sweldo. Walang katapusan ng hanap buhay. Walang katapusan ng biyaya. Pero minsan sinishake ng Diyos ang finances natin eh. Pinaparanas tayo ng laid off o ng layoff sa trabaho. Pinaparanas tayo ng bankruptcy. Pinaparanas tayo ng bagyo, ng unos. Para ano? Para kilalanin natin na hindi tayo pwedeng magtiwala sa kayamanan. Yung iba naman nagtitiwala saan? Sa kanilang mga relationships. But if we trust in our relationships, God will reveal their frailty. Walang perfectong relasyon. Walang forever, mga kapatid. No? Hindi, bakit naman yung iba may forever? Dito lang sa mundo tayo mag-asawa, mga kapatid. Dito lang sa mundo kayo mag-asawa, kaya yung pangako, habang buhay lang eh. Kaya yung mga nangangako na hanggang kamatayan, tigilan niyo po yun. Wala po yung katotohanan, di po yung biblical. Sa kabilang buhay, wala nang pag-aasawa. Kaya maging ang relationships may hangganan. At ipinapakita ang kahinaan ng mga ito kung ito ang pagsasaliga natin ng ating mga pagtitiwala. Hindi ko po sinasabing huwag niyong pagtiwalaan ng asawa ninyo. Pero itong tandaan ninyo, anumang higit kesa sa Diyos na pinag-uukulan natin ng pagtitiwala, ang tawag din doon ay Diyos-Diyosan. And if we trust our health, katulad ng ginagawa ng iba, pinapaalalahanan tayo ng ikalimang salot na we are just dust. And from dust we came, and to dust we will return. And if we trust even the ministry more than God, take note, God will humble us. So anong ginagawa ng Diyos? Bakit ine-expose ng Diyos ang mga bagay na ating pinagtitiwalaan? At bakit inaalaw ng Diyos na tayo mag-fail? Mga kapatid, not to destroy us, but to draw us back to Himself. Pinahintulutan ng Diyos ang shaking of our finances. Pinapahintulutan ng Diyos na minsan magkaroon tayo ng suliranin sa relasyon, hindi para wasakin tayo, kundi para ibalik lang tayo sa Kanya. Just like Pharaoh, just like the Israelites, pinapaalala ng Diyos sa Kanyang bayan na anytime I can take away what I gave. I can destroy what I produce. Amen? Now, ang maganda ho rito, sa verse 3 and 4, makikita natin ang distinction ng Diyos. Let us look at the distinction of God. Sabi ng Exodus 9:3 and 4, the hand of the Lord will bring a terrible plague on your livestock in the field, on your horses, on your donkeys, camels, on your cattle, sheep, and goats. Pero yung verse 4, but the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and of that Egypt, so that no animal belonging to the Israelites will die. Ano po ito, mga kapatid?
This is a beautiful picture of sovereign grace. While Egypt and the Egyptians suffers death, Israel is preserved. Amen? Hindi ba ho kayo nagtataka? Same climate, same land, same day, same plague, pero may different result. Amen? Isang bansa, isang panahon, isang araw, isang salot, magkaiba resulta. Ang tanong, bakit? Not because Israel was better. Not because Israel was stronger. Not because Israel deserved the blessing. It is because God made a distinction based on His covenant mercy. Pangako ito ng Diyos. Pangako ng Diyos sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ang Diyos ang nangako, siya nagsimula, siya ang tatapos. Ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, tayo'y kanyang iniligtas, we are preserved in the hands of a sovereign God. Ang kaligtasan ay biyaya at mananatiling ligtas ang mga pinili ng Diyos sa kaligtasan. Alam niyo po ba mga kapatid, this foreshadows the doctrine of election. God sets His love on whom He chooses. Israel is protected not because of their righteousness, but because of God's promise. Amen? Ano sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8? The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples. Di nga kayo marami. You were the fewest of all peoples. Pero bakit iginawad ng Diyos ang pag-ibig niya? It was because the Lord loved you and kept the oath, His word to your ancestors. Ang pangako ng Diyos, tinutupad niya. Amen? Kaya yung pangako niya sa John 3:16, nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Period. Ang pangakong yon, matutupad. Ang nanampalataya, may buhay na walang hanggan. That is the security of the believers. Yung mundo mapapahamak. Pero ang mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan na siyang nagbigay ng pananampalataya kay Kristo, secured forever. Amen? So anong application ang makikita natin dito? Every believer today lives under the same distinguishing grace. When judgment falls, God covers us with Christ. Katulad ng pagkamatay ng mga hayop, ligtas ang Israel. Nang pagdapo ng katakot-takot na langaw, hindi dinapuan ng Goshen. Nang dumating ang salot na kuto, walang kuto ang Israel. At kung darating ang hatol na paghuhukom, God will cover His church. When others panic, God gives us peace. Amen? When the world breaks, God sustains His children. Grace makes the difference, not our works. Can we say amen? Now, pang-apat na punto, sa verse 5, makikita natin yung certainty of God's Word. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Exodus 9:5, the Lord set a time and said, tomorrow. God not only declares the plague, He schedules the plague.
Anong pinakikita nito? This shows God's sovereignty, His intentionality, His absolute control over creation. Paniwalaan man natin o hindi, nothing is random in this world. Nothing happens because of an accident. And nothing is outside His plan. Ang oras na ito na nakikinig kayo sa akin, itinadhana ito ng Diyos sa iyo. Hindi ito aksidente. Hindi ito random na napadaan ka lang. Intentional na nilagay ng Diyos sa puso mong makinig ka ngayon, biyaya ito ng Diyos. And this is part of His plan for you. Ganun sa buhay, mga kapatid. Ito yung tinatawag na sovereign will ng Diyos. Everything is certain. Siya ang nagtatadhana. Kaya kung meron mang hindi nangyayari ayon sa gusto mo, paniwalaan mo, tanggapin ng maluwag sa puso mo, hindi to plano ng Diyos at kilalanin mo na mas maganda ang plano niya para sa iyo. Kasi kung ating makikita mga kapatid, in application, when God promises deliverance, it will come. When God sets a time, it will happen. And when God says you are His, nothing can separate you from Him. Amen? We serve a God who keeps appointments, not one who changes depending on circumstances. Hindi ganun ang ating Diyos. Hindi katulad ng mga Diyos ni Mike Velarde na kailangan mo magbaliktad ng payong, magdala ng itlog para ang Diyos na ito'y matuwa sa iyo. O ang Diyos ni Eddie Villanueva na kailangan mong suhulan, magbigay ka at babalik sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. Napakaraming bulaang guro at bulaang mga pastor ngayon na mas marunong pa sa Diyos, pinipilit baluktutin ng Diyos, o yung mga pastor na inuutusan ng Diyos, I command, I declare. No? Inuutusan ng Diyos na para bang nasa kanilang mga kamay ang kapangyarihang talian ng ilong ng Diyos at atakin kung saan nila gusto. We serve a God who keeps appointments. Not a God who changes depending on your moods, depending on your circumstances. No. Panlimang punto, the consequences fulfilled. So verse 6, on the next day, the Lord did it. All the livestock of the Egyptians died, but not one animal belonging to the Israelites died. Think of the national disaster, mga kapatid. Farm collapse, food shortage, transportation stops, military horses die, idols fall, the economy collapse. Pero yung Goshen, yung kinalalagyan ng bayan ng Diyos, yung lugar ng mga Israel, not even one animal died. It's like two houses side by side. One house collapsed in an earthquake, the other stands untouched. Same ground shaking, different outcome. Why? Because one has a foundation, the others does not. So it is with believers in times of trials. Yung nakatayo sa saligan na matibay ay ang nakatayo sa salita ng Diyos. Protektado yun ng Diyos. Amen? Now, point number 6, still, in spite of this, the hardening of Pharaoh. Exodus 9:7, Pharaoh investigated and found that not even one of the animals of the Israelites had died. Napatunayan niya, hindi ito salot lang na pangkaraniwan. Hindi ito epidemya lang, hindi ito foot and mouth disease. Hindi ito sakit ng hayop na nagkakamatay lang ng walang dahilan. Bakit sa Israel wala ni isang namatay?
nag-imbestiga ang Paraon. But even after seeing God clearly distinguish between Egypt and Israel, Pharaoh's heart only grows colder. And this is the tragedy of sin. Judgment should awaken us, but sin make us blind. Akala ho natin minsan, sabi nung iba, naku, pag dumating ang paghukom, makikilala nila ang Diyos. Hindi, lalo silang magtutumigas. Because sin will make sinful people more blind. Meron pa ba bang more blind than being blind? Sorry for the word, pero yung bulag mananatiling bulag. Warning should humble us, but sin makes us proud. Mercy should melt us, but sin make us stubborn. Ito yung doctrine of total depravity. Unless God intervenes by sovereign grace, the human heart will always reject God. And Pharaoh is not an exception. Pharaoh is the picture of fallen humanity. Yet God uses even Pharaoh's rebellion to display His glory. Mababasa natin yan sa Romans 9:7. Itinaas niya ang Pharaoh para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Now, in applications, kung i-apply natin ang ating mga pinag-aralan ngayon, una nating makikita, God confronts idols. Ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng Ehipsyo ay confrontation ng Diyos sa mga idolong mayroon ang Ehipto. Now, ikaw kapatid, tayo na nandito ngayon sa ating pag-aaral, what livestock in your life does God need to touch? Anong mga alaga meron ka sa puso mo na kailangan hipuin ng Diyos? Meron ka bang pride? Pera? Reputation o reputasyon? Comfort? Ministry success? Tandaan mo kapatid, anything we trust more than God, He will lovingly remove. Amen? Pangalawa, hindi lang naman yung confrontation ng Diyos sa idol ang ipinakita ng mga talata, pinakita rin how God protects His children by grace. Kapatid, ano at saan galing ang inyong seguridad? Anong pinangahawakan mo? Tandaan mo, your security is not in finances. Pwedeng mawala yan. In your health, pwede kang magkasakit anytime. In your work, isang bankruptcy lang yan ng company, lay off ka. Sa tao, naku, o sa achievements. Take note, your security can only be found in God. It is in God who makes distinction. Amen? Pangatlo, sa pag-aaral natin, ipinakita rin na ang salita ng Diyos will always stand. If God says He will provide, He will. If God says He will sustain, He will. And if God says He will finish His works in you, He will. At pang-apat, beware of a hardened heart. Kapatid, is God warning you about something? Is He calling you to surrender to something? Or to surrender something? Is He speaking through His word today? You can respond, but please do not respond like Pharaoh. Amen? So bilang konklusyon ng ating pag-aaral, in the fifth plague, God showed that He is sovereign over all creation. He destroys idols that cannot save.
He protects His people by grace alone. He keeps His word with perfect precision. And He judges hardened hearts. Mga kapatid, the message is very simple. Trust in the Lord alone. He is the God who confronts, distinguishes, warns, and saves. Tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Heavenly Father, thank you for showing us through your word that you alone are God. Search our hearts and reveal any idols we still cling to. Father, teach us to trust in your sovereign grace. May you protect us from a hardened heart. Make us a people who worship you alone, delivered, redeemed, and transformed by your power. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.